Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito, si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 22 hanggang 28. We'll see kung ano pong naghihintay para sa inyo. But first, ihanda mo na Taurus ang iyong isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question at gustong gusto mong masagot yan, hawakan nyo po sa dulo po atin po yung babasahin. Okay? By using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the week. Nice. Siya nga pala mga mahal kong Taurus, welcome sa ating channel. Please do not skip your ads. Huwag po kayong magsawang panoorin yung mga ads natin. Malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Okay? Sa mga nagla-like din po, nagko-comment, salamat po. Ganon din sa mga ating new subscribers, welcome po sa ating channel. I hope you can share our videos para po marami pang Taurus ang makapanood sa atin. Okay? So please do not skip your lovely ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Three of Cups. Nako, sabi dito, Taurus, ng iyong spirit guides, you need to really embrace the good things na dadapo sa buhay mo ngayon. Ramdam ko dito na marami kang alinlangan sa mga bagay. Parang, akin ba talaga yan? Kukunin ko na ba yan? Dapat ko bang i-celebrate to? Parang premature naman ata. No. Ngayon pa lang, habang nag-uusap tayo, kung ano yung gusto mong makuha, i-celebrate mo na agad yan. Paniwalaan mo ang iyong sarili na, akin yun, walang duda. Soon, magpapakain din ako. Soon, magpapakatering din ako. Darating ang good news. Kapag ina-attract mo sa buhay mo yung celebration na mangyayari after receiving what you want, na mamagnet mo yung good frequency. Okay? Sabi rin dito, wala kang ibang gagawin ngayong linggo kundi magsaya. No? Meron ako narinig na magandang balita tungkol sa pamilya. Maaring yung kapatid mo ay nakapasa sa isang scholarship or merong isang family member na nakabayad na sa utang, wala nang problema, or nabawi nyo na yung sinangla, or naaprobahan ka sa isang loan, or nakapasok ka na sa isang magandang trabaho. Worthy yan ng celebration. And this week, panahon to para magsaya, maglibang, tawagin ang pamilya, tawagin ang mga kaibigan dahil meron kang magandang balita na sasabihin sa kanila. Congratulations. In your core energy, ito yon. Ito yung magandang balita na ipapamalita mo. Isang malaking pagkakataon na hindi mo sinayang, hindi mo pinalagpas at talagang sabi mo, akin to. Kukunin ko to. Hindi ito pwedeng mapunta sa iba. And true enough, sa'yo binigay. Kung ano man to, nakita ko ng bagong bahay, bagong trabaho, nakita ko ng isang bagong lugar para sa'yo, or isang matinding idea na bigla-bigla successful ang outcome. Congratulations. Kaya talaga namang tatawagin mo ang mga kaibigan mo. Nakita ko ipopost mo pa to sa Facebook or sa social media mo at sinabi mong, wow, nagawa ko. Nakapasa ako, naaprubahan ako, nanalo kami, parang ganyan. So, congratulations agad-agad. Ace of Wands, the Page of Cups. Yes, bubulagain ka ng isang unexpected event. Hindi mo akalain na nung una, tinry mo lang sabi mo, sige, try na nga natin. Malakas yung kutob mo very confident ka Sabi mo, sige, pasok tayo dyan. Sige, pasa tayo dyan. Sige, gawin natin yan. Pero hindi mo inasahan na yung outcome ay higit pa pala doon sa inaasahan mo. No? Yung outcome mas maganda pa pala doon sa totoong mangyayari. Kaya sobrang super surprised ka with the unexpected announcement or unexpected result na wala kang ibang gagawin kundi magsaya kasama yung pamilya o yung mga sumuporta para sa'yo. Congratulations.
So, mga Taurus, ano ba yung mga hinihintay mong dumating this week? Comment down below. Mangyayari yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Nine of Swords. Sabi dito, napakasimple, pakawalan mo yung mga takot mo na yan. Marami kang overthinking. Marami kang iniisip na, what if ganito mangyari? What if mapahiya ako? What if i-reject ako? Nag-iisip ka ng kanigahan. Diyan mo binubuhos yung energy mo. Baguhin natin. Unahin mong isipin yung mga magagandang maaring mangyari. Think positive. Huwag mo nang ubusin ang oras mo sa mga what if, and just enjoy the journey. Kapag ganon, mas less yung disappointment at mas nananamnam mo yung ganda ng experience. Okay? Nine of Swords, the Temperance card. Yes, magpakahinahon ka lang daw, sabi dito ni Temperance card. Kung talagang ginawa mo naman ang lahat, binigay mo yung effort mo, nagpakaseryoso ka dyan, at talaga namang you have done everything that you could, wag ka nang mag-overthink. The right outcome will come. At sabi dito, meron kang minanifest na bunga ng paghihirap mo. Alam ko pagod ka na, alam ko wala ka ng tiyaga, wala ka ng pasensya. Pero tinatawag ka dito na habaan pa ang pasensya, habaan pa ang pangunawa, dadapo din ito. Kaya kung puro ka reklamo, puro ka worry, puro ka stress, walang mangyayari. Okay? Lagi mong isipin yan. So, mga Taurus, taga saan po kayo? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading for today? Comment down below. Maaraw ba dyan sa inyo ngayon? Ano ang weather? In the area of what you need, meron kang the Page of Cups. 2 Page of Cups to. Tinatawag ka, Taurus, na maging totoo ka sa iyong nararamdaman. Kapag gusto mo mag-enjoy, mag-enjoy ka. Kapag gusto mong lumabas at talaga namang namnamin yung pahinga, or kung gusto mong makapag-relax kahit paano, do it. Okay? You need to be true to what you feel. You need to explore and also show off kung ano yung mga bagay na nasa puso mo. Huwag mong kimkimin, huwag mong itago, huwag mong katakutan, huwag mong ilagan. Okay? Harapin kung ano yung naramdaman para madaling matapos, madaling ma-confront, at mag-enjoy ka na this time with family and friends. Okay? Page of Cups, the Eight of Pentacles. Sabi dito, kung ano man tong nais mong mangyari, halimbawa, you're thinking, gustong-gusto ko nang makapasa doon. Gustong-gusto ko nang makuha yung loan ko. Gustong-gusto ko nang ma-achieve itong gantong bagay. Focus ka lang doon and trabahuhin mo. Huwag kang mapapagod, huwag kang magkukwit, huwag kang bibigay. Kayang-kaya mong trabahuhin itong bagay na to at yung nais mo darating sa'yo. Kung ito man ay work-related, halimbawa, balak mo ma-promote, balak mo magkaroon ng malaking sweldo, patunayan natin. Talaga mag-focus tayo sa ating hard work para merong makapansin ng ating galing, ng ating gilas, at ibigay sa atin yung karapat-dapat na sa atin. Okay? Kayang-kaya mo yan. Huwag mong katakutan, huwag mong atrasan. May power ka at may abilidad ka para magawa siya para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Death card. Sabi dito, ending na nung isang pasakit para sa'yo. After mong maitaas yung iyong bandera at after mong sabihin sa iyong sarili na gagawin ko na to, aangkinin ko na to, sisimulan ko na to, I will take accountability and responsibility sa bagay na to, merong natapos sa buhay mo. Merong kang tinigil, merong kang binitawan. At dahil binitawan mo yun, pumasok yung mga bagong bagay. Para kang para kang bilao na nung natapon yung kalahating gulay, syempre malungkot ka, sabi mo, sayang yun eh. Pero we always need to accept na yun talaga yun eh, ending yun eh. And dahil merong open espasyo doon sa bilao mo, papasok na yung mas fresh na gulay, mas fresh na paninda, di ba? So, paano daw to makakapasok kung hindi mo kayang putulin yung dapat putulin? Example, nag-entertain ka ngayon ng possible job papuntang Korea.
pero hindi mo siya maasikaso dahil nga hindi mo pa pinuputol itong past job mo. Kailangan you need to entertain something new at huwag nang balik-balikan pa yung nakaraan. Kailangan mo ngayon mag-transform para makapasok ito. Okay? Parang ganyan. Death card, you have the Three of Pentacles. Uy, meron kang 3 here. Ibig sabihin po, angel number yan, na ang iyong mga namayapang kamag-anak sa kabilang buhay ay sinusuportahan ka pa rin hanggang ngayon. They are protecting you, guiding you, and praying over para sa'yo. So after watching this video, magtiri ka ng kandila mamaya ha, at magdasal ka at magpasalamat sa iyong mga ancestors. Okay? So, Three of Pentacles para sa ating death card. Sabi dito, kailangan mo nang tapusin yung mga ugnayan mo sa isang toxic group. That's what I'm hearing here. Kung meron ka mang mga katrabaho, kaibigan, or community na medyo parang feeling mo, these are not the people I want to associate myself with. No? So, kailangan mo talagang chop. Putulin ang iyong ugnayan sa kanila. At maghanap tayo ng isang bagong lugar o isang bagong pagkakataon na alam natin mag-e-excel tayo. Okay? Ramdam ko minsan na parang sila yung ugat ng chismis, sila yung ugat ng drama, parang napakalaki ng politika dyan sa trabahong yan o sa grupo na yan. Save yourself. And pumunta ka dun sa mga taong alam mong sineselebrate ka at talaga namang tanggap ka kung sino ka. Okay? In the area of your near future, meron kang the Queen of Cups. Si Queen of Cups, heto, hawak-hawak mo yung puso mo. Hawak-hawak mo yung kaligayahan mo. Yun ang simbolismo niyan. Ibig sabihin, matatanggap mo yung talagang nais na nais ng puso mo. At nasa realidad mo na. Nasa realistic world mo na siya. So ngayon pa lang talaga, kino-congratulate na kita. Kung ano man yung hinihiling mo, tapangan mo lang, huwag ka mag-overthink, tiyagain mo, mapapasayo yan in the near future. Okay? Queen of Cups, the Ten of Pentacles. Yes, palakpakan muna. Napakaganda para sa'yo, Taurus. Ano? Kung ano man tong heart's desire mo, kung ano man tong bagay na pilit mong iingatan in the near future, ito yung magpapalago sa pamilya, long-lasting and stable ito. Halimbawa, balak mo nang ituloy yung milk tea shop na yan. Naku, diyan ka magfo-focus, araw-araw ka dyan, at tutubo siya ng tutubo ng malaki ng pangmatagalan. O kaya, yung nasa puso mo ngayon ay balak ko nang pumunta sa New Zealand. Makukuha mo. And then, meron ka ng pang-suporta sa pamilya para umunlad at lumago. Parang ganyan. Kaya kung ano man yung nasa puso mo ngayon, makukuha. Mag-celebrate ka at magdudulot yan ng long-lasting abundance, hindi lang para sa iyo ha, kundi para sa pamilya din. Kaya anong dapat gawin? Alagaan, ingatan, seryosohin, at huwag na huwag kakaligtaan na laging tutukan. Okay? In your challenge, meron kang the Hierophant. Naku, sabi dito, masyado kang sumusunod sa, alam mo yun, yung nakasanayan. Masyado kang by the book. Masyado kang, alam mo parang wala ka ng sariling boses. Wala kang sariling pagpapasya. Palagi kang sumusunod sa utos, sa sigaw, sa opinion ng iba. Panahon to para kumawala ka sa shell, kumawala ka sa box, and find your own path. Find your own voice. Panahon na para maging independent and committed to yourself. Na makikinig ba ako habang buhay sa kanya? Susunod lang ba ako sa control niya forever? Panahon na for you to get out of that system and follow what your heart feels. Okay? Hierophant, meron kang the Three of Cups. 3 talaga to. Sabi ng yung spirit guides, may mga manipulative people in your life na para bagang they are trying to make you do something na ayaw mo naman. At narinig ko dito, medyo people pleaser ka na eh. Kapag gusto niya, kapag naiibigan niya, susunod ka lang na parang aso o parang a very, very good follower. Diba? Sabi dito, kung yung tao na yan o yung grupo na yan ay parang feeling mo, kinukulong ka or minamanipulate ka, get out of that group. Okay?
Panahon 'to para hanapin mo yung tamang tao para sa'yo, yung tamang tribe, yung tamang mga support group na hindi ka bibigyan ng kondisyon, hindi ka hindi ipaparamdam sa'yo na less of a person ka. Hindi ipaparamdam sa'yo na mas better sila kaysa sa'yo. 'Di ba? Kaya mong piliin yung mga tamang grupo. Kaya mong piliin yung mga tamang tao. At huwag ka nang papayag na diktahan ka or pasunurin ka na lang sa kanilang mga nais. Okay? In your fortune, meron kang crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Panahon na para pakawalan, panahon na para i-let go, panahon na para hanapin at tulayan yung mga bagay na talaga namang para sa atin. No? So, wag ka nang bitter, wag ka nang masyadong magkim-kim dyan. Tumulay na tayo sa ating asenso. Okay? In your fortune, napakaganda. Actually, solid na to. Kapag lumalabas si Sun card tapos doble pa, nasa fortune area mo pa. So, ibig sabihin talaga, napakaswerte mo this week. Kung ano man yung bagay na hinihintay mo, maganda ang resulta. Yan po ang indikasyon ni Sun card kapag lumalabas siya. Good fortune, good result, good life, good outcome. Sobrang saya mo this week. Hindi ka makapaniwala na nakalaya ka na sa isang grupo or nagawa mo ng successful yung isang bagay or parang this week mas nag-enjoy ka sa paligid, gusto mo magbakasyon, gusto mong tumambay sa garden, you're feeling the beauty and serenity of nature. Parang ganyan. Nakita ko rin dito na merong exciting and happy moment this week para sa'yo. Para kang nanumbalik bilang bata na parang, ayan, saya-saya naman. Hindi mo iniisip yung problema, hindi mo iniisip yung mga issue. Gusto mo lang maging masaya. And this week, darating yan. Congratulations. Sun card, the Emperor card. Yes, Emperor card here, sinasabi niya na, kontrolado ko ang buhay ko. Hindi ko kailangan maging matakot or magkaroon ng aligaga or hindi ko kailangang magtiis sa mga maling tao, sa mga maling grupo, sa mga maling lugar. Matapang ka na ngayon para putulin yung mga mali or tapusin yung mga hindi na para sa'yo. Your bravery, your discipline, and your power to control your life ang magpapaligaya sa'yo. This is a happy news. Kung meron kang hinihintay na posisyon or trabaho, ibibigay sa'yo. If you're waiting for someone, authoritative figure, na ibaba na sa'yo yung hatol or yung biyaya or blessing, it will come. And you're very, very happy dahil nagawa mo siya. Congratulations. Okay? In your divine messages, meron kang a time for healing. Panahon na daw para maghilom. Parehong cards sinasabi sa'yo, maghilom ka na, palagpasin mo na, kalimutan mo na, mag-move on ka na. Kung ano man yung mga dapat mong ika-move onan, gawin mo this time. In the area of your divine message, you have the Devil card. Hindi ka dapat habang buhay magpatali sa mga tao, lugar o sitwasyon na alam mong minamaliit ka or wala kang growth. Hindi ka dapat magsettle sa mga maling kaibigan, maling relasyon, maling career na alam mong parang pinipigilan ka to soar high or reach your full potential. Pinapayuhan ka rin dito na kumawala ka na sa mga maling sinasabi mo sa iyong sarili. Okay? Hindi yan nakakatulong sa iyong tagumpay. Set yourself free and be happy to do what makes you happy. Okay? You have the Sun card. Yes. Maging positibo ka. No? Hindi pwedeng puro takot na, ay, ayokong pumunta dyan kasi wala akong pamasahe. Ay, ayokong gawin yan. Baka mamaya hindi naman makapasa. Ay, ayoko siyang kausapin. Baka mamaya itaboy lang ako. Puro kanega. Palayain mong sarili mo sa kanegahan and feel free, happy, and joyous, and positive sa mga sisimulan mo this time. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Diamond. You will be receiving or giving a precious gift. Ooh, meron daw gift giving this time. Whether tatanggap ka or magbibigay ka ng regalo. Maaring sa party ito o sa isang joyous event, meron ka matatanggap na magandang regalo.
You also have success. Uy, i-claim mo to. Matagumpay daw ang gagawin mo this time. Na talaga namang ang ending ay celebration. Okay? You also have needle and thread. A sincere wish will be granted. Uy, meron ka daw hiniling na matutupad ngayon. Claim this, it will be yours. You also have bell announcement. Wow! Merong announcement na isang magandang balita, ng isang magandang wish. Congrats, congrats, congrats. Ang outcome ni Taurus for June 22 to 28, the Judgment card. Pagkagising, bagong buhay. You are now accepting kung ano talaga yung nakatadhana para sa'yo. Sa'yo mo, God, kung talagang ito yung para sa akin, tulungan mo kong gawin yung tama. Kung talagang this is my path, this is my journey, give it to me. No? Napakataas nung iyong pananampalataya ngayon na kung ano man yung ibigay, tatanggapin mo. With this new opportunity, new idea, or new door na bubulaga sa'yo, sabi dito, ito na yung simula ng bagong buhay mo. Congratulations, okay? Judgment card, the Two of Swords. Sabi dito, kung ano man tong mga realizations or mga makikita mo na parang, yan ba talaga yung para sa akin? You need to make a choice. Hindi pwedeng nakita mo na, naliwanagan ka na, wala ka pa rin gagawin. Diba? Mali naman yon. Sabi dito, kapag alam mo na yung dapat mong puntahan, dapat mong gawin, kapag naihantad na sa iyo yung realidad, actionan. Take accountability, take responsibility, and manalig ka dito. Your choice will come from your realization, and this week, lilinaw sa'yo ang daan, ang sagot, at ang choice. Congratulations. Okay? Ang iyong isang tanong, isang sagot, dako na tayo dito, Taurus. Pumikit ka na ngayon. Isipin mo yung one question mo. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the Ten of Wands, the Hanged Man, and then the Queen of Cups. Okay? At the bottom, meron kang the World card. World card's all about ending. Beautiful ending, beautiful transition, beautiful completion ng isang bagay. Sabi dito, kung parang feeling mo, tenga ka na parang ano ba to, ang hirap-hirap, kaya ko pa ba, gagawin ko pa ba, nakatenga na ako parang, should I continue this? Marami kang skepticism or pagadalawang isip sa isang bagay. Pero sabi dito, kompletuhin mo Huwag mong hayaang nakabitin. Huwag mong hayaang unclosed or nakabuyang-yang, di ba? Kailangan mong gawin yung proseso. Kailangan mong tapusin yan. Daanan mo yung hard work. Kailangan maliwanagan ka na kung talagang gusto ko to, pag-sumikapan ko. Kung talagang akin to, kahit na wala kong konfirmasyon ngayon or wala kong kaliwanagan ngayon, if I know and I realize na my heart wants this, I will push for this. Tawag ng puso mo yan Makinig ka sa puso mo. Hindi ka dapat pangunahan ng katamaran, takot, or laki ng responsibility. If you know na kapag ginawa ko to, kinompleto ko to, it will be successful, sisimulan mo. Hindi ka maiilang or may intimidate sa hard work. Ask your heart now, Taurus. Alam ko na gusto mo yan Alam ko na yan ang magkukompleto sa'yo. Kaya ilaban natin. Okay? Because it will lead you to a successful end. At marirealize mo, ay, tama palang pinagsumikapan ko siya. Tama palang hindi ako nag-give up kahit mahirap na. Because naliwanagan ka rin. Nandiyan ang puso mo. And soon, you will rise up and find the happiness and completion sa bagay na yan. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Congratulations. Okay? Sa Taurus, ito po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 22 to 28. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James, James Taro, PH. God bless everybody.